Ilang araw ko na nga rin palang binabad yung karne ng baboy sa toyo at lemon, kaya naman eto niluto ko na at menudo nga to. Una ko nga niluto yung gulay dyan at yung hotdog. Tapos nung naluto naman na yung karne ng baboy, ayan, pinaghalo-halo ko na nga. Medyo nasunog pa nga yung sa may ilalim dahil nga napalakas yung apoy ko, kaya naman pinahinaan ko na bago naman ako naglagay ng cheese. Di nga pala quick melt cheese yung ginamit ko, kaya naman ginadgad ko na lang. At eto nga na naman tayo sa ulam na sarsa pa lang ay ulam na. Kayo ba mga mi, anong niluto yung ulam nyo ngayon? Comment nyo naman dyan para may idea nga ulit ako sa next na lulutuin kong ulam namin. Ang hirap din kasi talaga mag-isip ng pang-araw-araw na ulam, pero mas mahirap kapag wala kang maluto. Kaya super blessed na nga rin tayo kapag may mailuto tayo. Diba? Anyway, kinaumagahan naman na to, pagkagising namin, nagsipilyo lang kami at lumabas nga kami ng bahay. Alam nyo ba itong si Zane, kapag siya yung nauna sa elevator, pinipress niya yung open para nga hindi kami masarahan ng daddy niya. Nakakatuwa nga lang din dahil siya na nga rin yung nagpe-press ng G at abot na nga rin niya. Maginaw nga rin dito sa labas, kaya naman naka-jacket nga kami at naka-bonnet pa si Zane, tapos naka-medyas pa nga kami. Una nga pala namin pupuntahan yung sasakyan namin dahil nga nasa tapat ng Malabar. Kailangan din kasi naming ilipat yung sasakyan namin dahil kapag ka nag-open na yung Malabar ay kailangan din nila ng parkingan para sa mga customer nila. Ililipat lang naman namin yung sasakyan namin, kaya umupo nga si Zane sa harap kasama ko. Ayaw nga sana ni daddy dahil kung ano-ano ang pinagpipindot ng bata. Pero dahil nga pumayag ako, nagawa na naman ni Zane yung gusto niya. Nagpunta nga rin pala kami ng Kabayan Supermarket para nga bumili ng Hansel ko. At paglabas naman namin ay may nakita ngang mga ibon si Zane. Kaya naman napatigil nga siya dito at parang gusto pa nga niyang habulin. Dumaan na nga rin kami dito sa may panaderia para bumili ng pandesal. Namiss ko na rin kasi kumain ng pandesal, yung mainit-init pa. Tapos yung pandesal nga pala nila ay masarap at malambot. Meron din kasi yung pandesal na parang bato na kapag malamig na. Pagdating naman namin ng bahay, nagpalaman na nga rin si daddy at unang ang kumain si Zane ng pandesal. Nagustuhan nga niya, minsan kasi sa umaga hindi talaga siya kumakain ng tinapay at gatas nga lang yung iniinom niya. Yung binibigay ko nga ang tinapay sa kanya minsan hindi niya ginagalaw o kaya naman kinakain. Kaya naman natutuwa nga ako pag nakikita ko siyang kumakain sa umaga. Nag-take na nga rin pala ako dyan na antibiotic ko at sa wakas natapos ko na nga rin yung 5 araw. Nanghihina din kasi ako sa gamot na yun kapag katapos ko uminom. Parang tamad na tamad ako buong araw ganun. At eto na naman nga, nagsimula na naman ang muryutin kong anak. Humihiga yan kapag hindi niya nakuha yung gusto niya. At pasimpleng nagdial pa nga ang bata. Ayun o, at inulit pa nga. After naman namin kumain ng pandesal, nagpunta naman dito sa kusina si daddy para nga maghugas. Binuksan nga na naman ni Zane yung ref namin at naglaro nga na naman siya ng itlog. Kaya naman ayan, nakabasag na naman nga. Sasabihin pa nga niya yan, oo egg, pero kasalanan din naman niya. Napapunos nga rin namin sa kanya at sinasabihan nga rin namin siya na nakagawa nga siya ng mali. Ubus na nga rin pala yung mantika namin, kaya naman lumabas nga ulit kami. Dito nga pala kami sa may Bismi Wholesale nagpunta dahil nga mura yung mantika nila dito. Yung binibili nga pala namin ay yung malaki na dahil nga suli. Kesa yung mga nakalagay ng ganitong maliliit. Nagagamit din kasi namin at matagal nga ring maubos. Habang namimili naman kami ng mantika, andyan naman si Zane para nga makipag-usap. Pumunta nga rin pala kami ng second floor para tignan ko ano pang pwede naming bilhin. Pero yung nabili nga lang namin ay yung mantika lang at umuwi na nga rin kami. O siya, paano? Dito nga lang muna, sa susunod ulit. Bye-bye from day, wow, wow, up, super.